Hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen and amen. Magandang gabi muli and pati rin sa ating mga nanonood sa live stream and lalong-lalo na sa ating na nandito sa church. Maganda na dumadalo tayo sa prayer meeting na ganito. Yes, pwede tayong makapagdasal mag-isa sa bahay o kahit saan. Pero iba pa rin yung sama-sama tayong nagdadasal sa ating Panginoon. Kaya sa oras na to, lahat nga tayo ay tumayo and awitin nga natin itong awit na bakit nga ba? Bakit nga ba natin siya pinupuri? Dahil lamang ba sinasagot niya ang ating panalangin or dahil mahal natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Isa pa. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Isa pa nga sabihin natin, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Isa pa nais ko. Nais kong ibigin ka,
Panginoon. Mahal ka namin hindi lamang dahil sa mga pagpapala, sa mga himala, Lord, dahil Ikaw ay Ikaw, Lord God. You are a great God. You are the loving God who saved us, who loved us first, Panginoon. Wala nang hihigit pa doon. Wala nang hihigit pa sa iyo, Lord God. Kaya karapat-dapat lamang na Ikaw ay purihin. Karapat-dapat lamang na Ikaw ay maitaas, Panginoon, sa oras na to. Hallelujah. Kailanman hindi ka nagbabago. Kailangan man ang iyong mga pangako ay hindi napapako. Oh, hallelujah. Kaya sa oras na to, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Pakalinisin mo ang aming puso, Lord, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Lord God. At ang aming mga papuri ay makatungo sa inyo, Panginoon. Yes, hallelujah. We thank you, Panginoon, muli sa oras na to na kami ay nakapagsama-sama upang makapagpanalangin sa iyong ngalan. Mapagpasalamatan ka, Lord God. Hallelujah. Kaya, Lord God, ang hiling namin, Lord, na kayo ang sumagot sa bawat panalangin ng bawat isa, sa bawat puso, sa bawat linalaman ng puso ng bawat isa. Gayon din, Panginoon, sa mga nanonood na nakakasama namin sa live stream, Lord God, na nanalangin din sa oras na ito, Lord. I-bless niyo po sila, Panginoon, na saan man sila sa dako ng mundo. Kayo ang patuloy na magprotekta sa kanila. Kayo ang patuloy na gumabay sa kanila, Lord God. Kayo ang patuloy na makinig sa kanilang mga panalangin, Lord. Oh, thank you, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na to, kayo sana ang manguna, Panginoon. Kayo ang manguna sa gawain na to. Dahil kayo lamang ang mapapapurihan, Lord. Kayo ang lamang may tataas, Lord God. Sa mga salita na aming maririnig, kayo ang mag-bless nito, Lord God. Kayo ang tumulong sa iyong servant na may message ngayon, Lord, ng iyong mga salita na aming kakainin sa oras na to, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras na to, yun, oras na para makinig tayo sa salita ng ating Panginoon. And tiyatawagan ko na po si Pastor Chris na ating magme-message sa oras na to. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat at ganoon din po sa mga nanonood, nakikisa sa ating prayer meeting sa gabing ito. At isa pong napakalaking pribilehiyo ang magsalita at magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang ating pong teksto, kung may mga Bible po tayo, makipagbukas po kayo sa akin, sa aklat po ng Isaiah, chapter 41, verse 10. Isaiah 41, verse 10. Sa Tagalog, ganito po ang sabi, "Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Hallelujah. Matagal na pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Kung tirignan po natin, mga kapatid, ito po yung encouraging word ng Panginoon sa bansang Israel. Kung tatalakayin po natin ang kanilang sitwasyon, mga kapatid, kung bakit sinabi po ng Diyos ang mga mensaheng ito, kasi nasa panahon po sila ng captivity, na kung saan ang bansang Israel ay nasakop po ng bansang Babylonia, na kung saan winarak po at talagang winasak ang kanilang lugar, at ang mga nalabi o yung mga natitirang mga Israelita ay dinala pa doon sa Babylonia at sila po ay naging alipin po doon. Kung tirignan po natin, mga kapatid, ang sitwasyon po nila doon, talagang punong-puno po sila ng pangamba, punong-puno sila ng pagkatakot, at higit sa lahat, nawalan na sila ng pag-asa.
Yun po yung katotohanan. Nawalan na sila ng pag-asa dahil sa pangyayaring noon na kung saan sila po ay nahihirapan dahil nga po sa ganung sitwasyon. At higit sa lahat, marami sa kanila ang nawala, marami sa kanilang namatay at ang mga kalalakihan ay talagang parabagang wala nang kayang magligtas sa kanila ng mga panahong iyon, mga kapatid. Pero makikita po natin dito na ang Panginoon na siyang namili sa kanila na simula sa pamamagitan ni Abraham na kung saan, kung titignan po natin, alam natin na ang Diyos mayroon po siyang ipinangako sa kanya. Na kung saan nandun pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa kabila ng kanilang katigasan, sa kabila ng hindi nila pagsunod sa Kanya, sa kabila na itinatakwil po nila ang Diyos, pero napakabuti pa rin po ang ating Panginoon. Kaya nga dito po sa encouraging word ng Diyos na sinabi po niya sa ating teksto, na ako'y sasayo, sabi ng ating Panginoon. Kumbaga, ipinaparimay niya dito na siya ay dakilang Diyos nila, na tapat pa rin siya at mahal pa rin niya ang mga ito. At binibigyan niya sila ng pag-asa. Sabi niya, ako'y sasayo, huwag kang matatakot. Huwag kang matakot, sabi ng ating Panginoon, kasi ako'y sumasayo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bansang ito ay talagang mahal na mahal ng Diyos. Ang bansang ito ay talagang nandun yung pag-iingat, andun yung talagang gusto ng Diyos na sila ay magbalik sa Kanya, manampalataya, matakot sa Kanya, at sumunod sa Kanya upang sa ganon, ang pangako ng Panginoon ay ibibigay niya muli sa kanila. At hindi lamang po, sabi pa niya dito, ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninuman. Yan. Yung pangako ng Panginoon, sabi niya, palalakasin kita. Nandun na po yung pangako niya dito. Siyempre na sa panahon po sila ng kahinahan. Dahil nga po sa sitwasyon po nila, mga kapatid. Palalakasin kita at tutulungan, sabi pa ng Panginoon. Tutulungan sa lahat ng bagay. Kumbaga yung tulong dito ay i-restore ng Diyos yung mga nawala sa kanila, ibabalik ng Diyos ang kanilang lupain at pasasaganahin muli sila. Hindi lamang yun, iingatan. Yan. Iingatan, pabalik doon, o kaya iingatan sila sa mga panganib o mga tao, o mga tao na tatangkang pumatay sa kanila, o manlipol sa kanila, at ililigtas. Yan, ililigtas sa mga taong ito. Kung i-relate po natin, mga kapatid, likewise, bilang isang Kristiyano, hindi po maiwasan sa atin din po, mga kapatid, na dumarating po yung mga problema sa ating mga buhay. Dumarating din po yung panahon na tayo ay nangangamba dahil sa mga sitwasyon na dumarating sa atin. O kaya natatakot tayo dahil sa mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Halimbawa, mayroong tao na may taong nagtatangka sa atin. May taong naninira sa atin, may taong ayaw tayo o gusto nilang saktan tayo. Pero sabi ng Panginoon, ito po ay mensahe ng Diyos para sa kanila personally at ganun din po sa ating lahat. Hindi lamang po sa kanila niya ipinangako ang mga ito, kundi pati rin po tayo na kasalukuyang naglilingkod sa Diyos. Dumarating man ang mga yan, mga kapatid, alalahanin po natin ang mga pangako ng Panginoon. Sabi ng Diyos, ako'y isa sa iyo, kaya huwag kang mangamba. Amen. Ang Diyos ay laging nasa sa atin, mga kapatid. Di ba pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako'y isa sa inyo, saan man kayo pumaroon. Ibig sabihin, mga kapatid, wala dapat tayong pangambahan. Wala dapat tayong katakutan, mga kapatid. Huwag nating katakutan ng mga taong yan o yung mga sitwasyon, o mga problemang yan, o huwag tayong mangamba sa lahat ng ating mga pangangailangan, even yung karamdaman, even yung sitwasyon sa buhay, kakulangan, kawalan, o kaya higit sa lahat, yung mga pinaplano o yung mga pangarap natin sa mga young people, huwag kayong balisa. Huwag kayong matakot. Yan. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam ng Diyos ang ikabubuti ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos at nakaplano na po ang magandang kinabukasan ng bawat isa. Sabi nga niya, darating yung time na manghihina tayo, pero sabi dito ng pangako ng Panginoon, palalakasin kita. Purihin po ang Panginoon. Palalakasin tayo ng Diyos.
Yan, dumarating po talaga yung panghihina sa atin. Pero sabi nga niya, kung alam mo ang salita ng Diyos, kung pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, kung isinasapamuhay mo ang salita ng Diyos, itinitreasure mo ito, talagang nakikita sa buhay mo, kahit anumang pagsubok na siyang magpapahina sa iyo, kaya mong harapin at kaya mong pagtagumpayan at lalakas ka pa. At sabi pa niya, tutulungan. Yan. Andyan na rin po yung tulong ng Diyos sa atin. Tutulungan sa lahat ng bagay. Tutulungan sa anumang mga hamon o problema sa buhay. Kaakibat natin o siya po yung kasama natin upang harapin ang lahat ng yan. Yan. Hindi lamang po yun, iingatan. Sabi pa ng Panginoon, saan ka man pumaroon o sa iingatan ka sa anumang mga sitwasyon o sa anumang mga trahedya. Yan, trahedya o kaya kapamakan, mga kapatid, at ililigtas. Ililigtas sa mga panganib o ililigtas sa mga disgrasya. Yan po yung magandang mga pangako ng Panginoon sa ating lahat. Kung alam natin ito at panghahawakan natin at isa sa pamuhay po natin ito, hindi tayo manghihina. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo manlalamig o tatalikod sa Diyos. Dahil kung tinupad niya ito sa bansang Israel, ganun din po sa atin. At nangyari po ito, mga kapatid. Hindi lamang po isulat at nabanggit dito sa Biblia, kundi natupad at nangyari ito, mga kapatid. Ibinalik po niya. Alam naman natin yung history ng Israel, di po ba? Alam natin kung gaano niya kamahal ang bansang Israel at ganun din po sa atin. The same sa atin, mga kapatid. Hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos at hindi po siya nagbabago. Kung sino ang Diyos nila, Abraham, Isaac, Jacob, yun din po ang Diyos natin na pinaglilingkuran hanggang ngayon. Tapat ang Diyos natin. Dakila ang Diyos natin. Makapangyarihan ang Diyos natin. Ang Diyos hindi siya naninira ng kanyang pangako. Sigurado, pag sinabi niya at ipinangako niya sa atin, gagawin po niya yon. Basta't ang ating gagawin lamang, patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalig, patuloy tayong sumangguni sa Kanya. Kaya nga, napakaganda po yung ginagawa po natin na nagkakaroon po tayo ng prayer meeting. Ito po yung panahon na kung saan tayo po ay nagsasama-sama upang manalangin at sabihin at sambitin sa Diyos anuman yung mga hinihiling po natin. Kasi naniniwala tayo, di ba? Prayer meeting, ito po yung nagre-rely tayo o nagdedepende tayo sa Diyos. Hindi tayo nagdedepende sa ating kalakasan o sa ating katalinuhan o kakayanan. Kundi dito po tayo nagdedepende sa Diyos na kung saan inaamin natin na limitado ang ating kakayanan at higit ang Diyos na makakatulong sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakaganda po na maglingkod sa Diyos. Maglingkod na may katapatan. Maglingkod na may kabanalan at katwiran sa Kanyang harapan. Maging tapat lang po tayo at masunurin, kapatid. Hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Siya ang tutulong sa bawat isa. Kaya nga, sa gabing ito, sa ating pong pananalangin, yan po lamang po yung maikling mensahe, unting paalala lamang po sa atin. Hiniling ko nga po na tayong lahat ay tumayo. Yan. Dara ko po tayo sa prayer request muna. Papanalangin natin yung mga prayer request, lahat ng mga prayer request. Sino po yung mga may prayer request po? Yan, prayer request po. Ay, makabro na tayo. Yan. Yan, kararag tayo, direct to the kwan. No? Maka-flight. Yan. Sino pa po yung may prayer request? Brother Gerald. Anong pangalan? Ha? Rose Abilia. Yan, Sister Rose Abilia for healing. Yan, complete healing for Sister Rose Abilia. Anong pangalan, Brother Roger? Mark Joseph. Yan, for healing din po. Ay mag-a-apply. Yan. For the knowledge and wisdom and successful at maging matagumpay yung pag-a-apply niya. Sino pa po, mga kapatid? Mayroon pa ba? Lugar. Protection and guidance. Yan. Mayroon pa po ba? Yan, ating pong ipapanalangin. Review lang natin si Brother Iranyo J, ang kalooban ng Diyos
kung saan man siya ipunta na lugar na kanyang pagtatrabahuhan. Kay Ros Abilia, Sister Ros Abilia for the complete healing. Kay Brother Mark Joseph sa kanyang pag-a-apply sa kanyang trabaho na ang Diyos ang tumulong sa kanya na maka-apply siya ng maayos. Yan, knowledge and wisdom. And kay Sister Ronaldine and Sister Remelin na nagtuturo na yan sa elementary dito sa atin. Thanks God. At sa mga kapatiran po natin. Yan, kay Pastor natin, Sister Romy Pader, sa protection and guidance ng Diyos sa kanya doon sa Cebu. Panalangin din natin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa oras na ito. Ipanalangin muna natin ang mga request sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na ang iyong mga pangako, O Lord, ay nagbibigay po ng kalakasang sa aming pong spiritual na buhay. Tunay nga, Panginoon, na darating man yung mga time na kami po, O Lord, ay nangangamba at natatakot o nawawala na pag-asa dahil sa mga nangyayari, Panginoon, mga sitwasyon o problema ang aming pong nararanasan. Pero naniniwala kami na tapat ka na Diyos at hindi mo kami pababayaan at ikaw ang siyang tutulong sa amin. Kaya pinanghawakan po namin ang iyong mga salitang ito na palalakasin mo kami, iingatan, tutulungan at ililigtas. Salamat po sa mga pangakong yan. Salamat dahil dakila kang Diyos, makapangyarihan kang Diyos, hindi ka nagbabago kahit kailan. Sa oras na ito, aming pong itinataas sa iyong harapan ang aming mga pre-request po, O Lord, Sister Ros Abilia, sa kanyang kagalingan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na pagalingin mo po ang aming kapatid na ito in the name of Jesus. Ikaw po, God, ang siyang mag-heal sa kanya. Alisin mo po yung karamdaman, kanyang nararamdaman. Panginoon, ibalik po ninyo yung kasiglahan po niya, yung kalakasan po niya, at iparanas mo po sa kanya ang yung kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At ganun din po, itinatas din po namin si Brother Iranyo J, ang yung kalooban, o Panginoon, sa kanyang buhay. Kung saan man lugar siya, Panginoon, na ano man po yung will po ninyo na kanyang pagtatrabahuhan, dalangin po namin, O Lord, na ikaw pong siyang patuloy na kumilos, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanya, Panginoon, yung mga dinideserve po niya. Kung ito'y kalooban mo ninyo, Panginoon, matutupad po ito at may bibigay sa kanya, O Lord God. At salamat po sa positibong resulta niyan, Panginoon. Hallelujah. At ganun din po, sa pamangkin ni Brother Roger, O Lord, si Mark, dalangin po namin, O Lord God, Mark Joseph, na ikaw pong siyang tumulong sa kanya, Panginoon, sa kanya pag-a-apply din sa trabaho. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom at sa kanyang applyan, Panginoon, naway, O God, tanggapin siya at naniniwala po kami na ipagkakaloob po ninyo yung dinideserve po niya. At nawa, Panginoon, tulungan mo siya at gabayan at ikaw po, God, ang magbigay, Panginoon, sa kanya, O Lord, ng katagumpayan, O Lord God, sa kanyang pag-a-apply. At ganoon din po kay Sister Ronaldine at Remelin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin ito. Tunay nga na ikaw pong tumutugon sa mga panalangin ng mga lingkod po ninyo. Sila po, God, ay nakapasok na po sa trabaho. Public, O Lord, nagtuturo na po sila dito sa San Miguel. Salamat, Panginoon, sa opportunity yan na ipinagkaloob mo sa kanila. Patuloy mo silang bigyan ng katalinuhan, ng karunungan, Panginoon, at ng kalakasan at ng proteksyon. Pagpalain mo po ang mga lingkod mong ito, Panginoon, na sila po ay maging ilaw at asin. Yan po, God, sa school na yan, Panginoon. At salamat po, God, sa iyong kabutihan at kadakilan. At ganoon din po, aming itinatas din po ang aming mahal na pastor na nasa Cebu ngayon, sa seminar po niya. Dalangin po namin na patuloy mo po siyang ingatan at gabayan doon, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, ng katalinuhan, O God, at ng karunungan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga siniseminar, O Lord, ay tulungan mo, Panginoong Diyos, na ito'y kanyang may bahagi pag-uwi po niya dito, lalo na sa kuo, Panginoong Diyos. Hallelujah. At ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran o sa lahat po ng membro ng aming pamilya o mga kaibigan o kaya mga membro po sa church na ito, Panginoon, na sa mga malalayo pong mga lugar, dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat, paggabay po ninyo sa kanila, patuloy po silang pagpalain, palakasin, Panginoon, at tulungan, Panginoong Diyos, sa anumang mga problema o sulirain na kanila pong nararanasan. Dalangin po namin na ikayo po ang siyang patuloy na tumulong sa kanila. At patatagin mo po ang kanilang pananampalataya. Patuloy mo rin po silang i-comfort, Panginoon, kung naranasan po nila ang pagka-miss po sa kanilang pamilya dito po sa aming lugar, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po sa kanilang pamilya. Dalangin po namin, O God, ang patuloy
na pagpapala ang inyo pong ipagkaloob sa kanila. Lord, darako na po kami sa aming pong individual na panalangin sa oras na ito. Kausapin po namin kayo, personal, Panginoon, alam po ninyo ang nilalaman ng aming puso. Hallelujah. Alam mo namin, Panginoon, na ikaw pong siyang tutugon at sasagot at magbibigay po, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming hihilingin sa oras na ito. Naniniwala at nagtitiwala kami sa iyo, God. Salamat po. Patuloy mo kaming patnubayan, gabayan, Panginoon. At patuloy po ninyong iparanas sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang Banal na Espiritu, Panginoon, puspusin niyo po kami ng iyong presensya, ang aming pong maranasan sa oras na ito. Salamat po, God, sa iyong pang papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus. Amen. Yan. Darako na po tayo sa ating individual na panalangin. Sa mga nanunood, yan, sumama rin po kayo. Pwede kayong lumuhod sa inyong pong mga tahanan para manalangin.
Muli tayo po ay manalangin sa ating Panginoon at ipanalangin po natin yung mga hindi po nabanggit kanina. Pag-pray natin ang ating church, mga activity natin dito sa church at ganoon din po sa lahat po ng mga membro. Panalangin din po natin ang ating lugar, ang ating bansa. Panalangin po natin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Amin pong itinataas ang aming pong iglesyang ito, ang church na ito na iyong pong itinalaga. Panginoon, namin pong pinagkakatipunan, ugad upang sambahin, papurihan at itaas ang dakilang pangalan. Alam po ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan at mga proyekto po ng iglesyang ito. Ang aming pong dalangin ay patuloy po nawang tugunin, sagutin at ibigay ang lahat po ng pangangailangan, O Lord, upang matapos po lahat ng mga project po ng church na ito at lalong mas gaganda po ang iglesyang ito. Sa mga taong ginagamit po ninyo ay patuloy ninyong pagpalain at nawa, Panginoon, andun, O Lord, na bawat isa ay magtulungan upang mas lalong gumanda po ang iglesyang ito. At ganoon din po amin pong itinataas ang lahat po, O God, ng mga activities sa church na ito. Sa lahat po ng mga department, O Lord, sa children, sa men's, women's, sa young women, Panginoon, sa mga kabataan, sa young people, O Lord. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa lahat po ng mga gawain na yan, O Lord, na ang mga lingkod ninyo, lahat po ng mga lingkod niyo dito ay lalago sa kanilang spiritual na pamumuhay sa pamamagitan po ng mga activities, sa pamamagitan ng mga Bible studies, O Lord God. At ganoon din po, Panginoon, sa mga outreach. Dalangin po namin, O God, sa nagsangladan, even sa laod, Panginoon, sa school, even sa Alaminos National High, Panginoon, sa campus sa ministry doon. Dalangin po namin na patuloy kang kumilos sa iyong pong mga salita na naibabahagi ng mga lingkod po ninyo na nagbabahagi. Itanim po ninyo sa puso't isipan ng mga tao dyan, Panginoon, sa mga dumadalo, pumupunta na nakikinig, Panginoon. Nawa ito ay magbigay po, O God, O Lord, ng pananampalataya sa kanila, Panginoon. Magbigay, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo, O Lord God, at sila mismo, Panginoon, ay manampalataya sa iyo, Panginoon. Tatanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at sila po, Lord, ay maglilingkod sa iyo. Lord, alam po namin na may plano po kayo sa kanilang mga buhay. Sa lahat po, Panginoon, na pumupunta dyan, Panginoon, ay pagpalain po ninyo. At ganoon din po, Lord, hallelujah, kada linggo, Panginoon, sa mga church service po namin, na patuloy mong iparanas, ugad ang iyong presensya, patuloy kang kumilos, Panginoon, patuloy mong balutin ang iyong kapangyarihan ng iglesyang ito, na bawat dadalo, Panginoon, ng mga membro ay mararamdaman nila at mararanasan nila ang iyong pagpupuspos at ang iyong presensya, Panginoon. Tinatas namin ang lahat ng mga membro dito, O Lord, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Alam mo po ang mga suliranin o mga problema ng bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga pamilya. Dalangin po namin na patuloy mo nawa kaming tulungan, Panginoon, na ito ay aming mapagtagumpayan. Patatagin mo po at palakasin mo po ang aming pananampalataya. Itaas mo pa po ang taas ng aming pananampalataya, Panginoon. Samahan niyo po kami sa lahat ng hamon ng aming buhay. Patuloy mo kaming patatagin at palakasin, Panginoong Diyos. At tulungan na magsama-sama na maglingkod sa iyo lamang, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga leader po namin, ang aming Pastor Romy Pader, sa kanyang mga ibahay, Panginoon, sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat sa patuloy na paggamit ninyo sa kanila, na sila po ang nangangalaga sa amin po, Panginoon, bilang mga tupad po nila. Salamat at patuloy kang kumilos sa kanila sa mga planong, mga programa, Panginoon. Hallelujah. Naway anuman po yung kalooban at nais ninyo, Panginoon, upang patuloy na lumago ang mga gawain po dito o ang gawain po dito, ay tulungan mo po sila at patuloy mo silang i-anoint, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, God. Patuloy mo rin pagpalain ang aming pong barangay, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang lahat po ng tao dito sa barangay na ito. Alam po ninyo yung sitwasyon. Alam po ninyo yung mga problema, Panginoon. Pero Lord, naniniwala kami na lahat ng ito ay makakaya po namin, O God, na magiging matiwasay, magiging maayos po ang aming barangay at magiging masagana ito dahil ikaw siya magpapala, Panginoon. Ikaw ang tutulong, Panginoon,
At ikaw din po, God, ang patuloy na tumulong sa mga lingkod po ninyo, Panginoon, sa mga opisyalis po ng aming barangay. Hallelujah. At ganun din po sa aming pong bayan, sa aming probinsya, at sa aming bansa, Panginoon. Aming itinataas sa iyo lahat ng mga lingkod ninyo, mga leader, Panginoong Diyos, na naitalaga, na naway magawa po nila yung mga responsibilidad, katungkulan po nila, Panginoon. At sama-sama sila, Panginoon, na maging instrumento upang doon, Panginoon, na lahat ng mga problema na nag-a-arise o dumarating, Panginoon, sa aming bansa ay amin po mapagtagumpayan lahat ng ito. Lord, salamat po, God. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Patuloy ka, Panginoon, na magpala sa bawat isa. Sa lahat din po, Panginoon, na mga na nanood, God, sa live stream na ito at nakiisa sa prayer meeting na ito. Pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. Alam din po ninyo yung mga sitwasyon o problema nila. Ang dalangin po namin na patuloy mo silang tulungan at pagtagumpayan, Panginoon Diyos, sa kanilang mga suliranin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa gabing ito. Salamat, O God, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming pong mga panalangin. Tunay nga, O God, na naway naging matamis po na samyo sa iyong pong harapan ng aming pong mga pananalangin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng pagpuri, pagsamba at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Yan, papurihin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Awitin po natin, magbigay tayo sa Panginoon, tayo magbigay. Bahay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liklik at umaapaw. Ibabalik, siksik, liklik at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin kayong itinataas sa gabing ito. Lord, nandito po ang aming pong mga kaloob na mga offering po namin bilang tanda, bilang pasasalamat po namin sa iyo pong kabutihan, kadakilaan sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na sa pamagitan nito, Lord God, nagpapatunay na pinagpapala po ninyo ang bawat isa at patuloy mo nawang ibalik ng siksikliglig at umaapon na pagpapala. O God, ang bawat isa, Panginoon, na nakapagbigay, patuloy mo pong pagpalain yung mga surusubing kampo namin, O God. At nawa, Panginoon, ang mga offering na ito ay magamit po sa kalalago po na yung gawain sa bahay-sambahan na ito. Salamat po, God, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at ganoon din po sa aming pagtulog sa gabing ito. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you po sa ating lahat. Good evening.